Velasco. I've been a sports broadcaster and journalist for 40 years. Sa panahong yon, I've covered sports at every level all over the world. Now, I'm on the hunt for the hidden moments of the games everywhere, turning points, curious events, and unusual personalities of every sport. Samahan niyo ako as I find your favorite secret sports stories. Ngayong linggo sa Secret Sports Stories, iimbestigahan natin ang mga kwentong nakapalibot sa pinakatanyag na boxing event na ginawa sa Pilipinas. Marahil alam nyo na ang ibig kong sabihin. Noong October 1, 1975, ginanap sa Araneta Coliseum ang Thrilla in Manila. Ang ikatlo at huling laban sa pagitan ni Muhammad Ali at Joe Frazier para sa World Boxing Championship. Una nilang laban noong 1971 ay tinawag na Fight of the Century at pinatikim ni Frazier kay Ali ang kanyang unang pagkatalo. Yung pangalawa nilang pagkikita noong 1974 ay hindi para sa isang World Championship pero nakabawi si Ali sa isang kontrobersyal na decision. Kaya ngayon, ang kanilang ikatlong laban ay magpapatunay kung sino ba talaga ang mas magaling sa kanilang dalawa. At ang pamahalaan ng Pilipinas ay nakipag-usap kay promoter Don King na dalhin sa bansa ang laban na yan. Ang tanong lang, yung Thrilla in Manila ba talaga ang unang event na gusto gawin ng pamahalaan dito sa ating bansa? Noong martial law, labis ang paghihirap na natikman ng mga Pilipino. Ang presyo ng gasolina ay umakyat ng 400%. Sa paniniwala naman ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at tama nga naman ang kanyang akala, ang pagkakaroon ng malalaking sports event sa Pilipinas ay makakatulong sa pagpapabango ng imahe ng bansa. Kaya nagkaroon na ng kontrata para matuloy ang Thrilla in Manila at sinimulan na ni Ali ang pag-iinsulto sa kanyang dating kaibigan. And I wrote a short poem. It says it will be a killer and a thriller and a killer when I get the gorilla in Manila. That's right. Grabe ang naging atensyon ng foreign media sa laban na ito. Ang mismong Araneta Coliseum ay dinumog ng mga tao. Ang sports writer na si Eddie Alinea at ang broadcaster na si Ronnie Nathaniels ang naging liaison ng dalawang boksingero. Higit pa riyan, si Sunny Padilla na isang Pilipino rin ang naging referee at si Joe Cantada ang naging ring announcer. Humanga ang sangkatauhan sa kanila. Sinabi naman ni Ali matapos ang laban na yun na it was the closest thing to death I've ever experienced. Matapos ang 50 taon, pinagdiriwang pa rin ng boxing community ang Thrilla in Manila. Pero, totoo ba na yun ang orihinal na event na planado ng Administrasyong Marcos? Noong ding 1975, si Florencio Campomanes, isang Pilipino, ay umaakyat na sa rango ng FIDE o ang International Chess Federation. Naisip niya na maganda siguro magkaroon ng World Chess Championship sa pagitan ni Bobby Fischer at Anatoly Karpov dito sa Pilipinas. At sumang-ayon si President Ferdinand Marcos at naglabas pa ng di kukulangin sa $3 million para sa event na yon. Ang laban sa pagitan ni Fischer ng Amerika at ni Karpov ng Soviet Union ay nakatakdang ganapin noong June 10, 1975. So kung titignan natin, parang swak yung dalawang event sa iisang timeline. Galit na galit ang mga Soviet kay Fischer at gustong makahiganti dahil tinalo niya ang kanilang dating kampyon na si Boris Spassky. Ayon sa unang Grandmaster ng Asia na si Eugene Torre na matalik na kaibigan ni Fischer, hindi sila nagkasundo sa mga gagawing rules. Ang unang usapan ay magiging race to 10 pero hindi binibilang ang mga draw. At kung sakaling magtabla sa 9, mapapanatili ni Fischer ang kanyang world title. Hindi pumayag ang mga Soviet. Matapos hindi matuloy ang event, si Karpov ay hinirang na world champion by default
at naghari ng 10 taon. Pero ayon kay Torre na dapat sanang magsisilbing second kay Fisher, ang dalawang event ay walang kaugnayan at ginusto lang talaga ni Pangulong Marcos na gawin pareho sa Pilipinas. Bilang pangwakas, nakuha ni Campomanes ang kanyang pinapangarap at ginanap ang World Chess Championship sa pagitan ni Karpov at ni Victor Korchnoi sa Baguio City noong 1978. Paano naman ang thrilla in Manila? Wala pa ring bahid, natatangi kakaiba at isang di malilimutang event sa kasaysayan ng boxing hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At yan ang ating kabanata para sa Secret Sports Stories para sa linggong ito. Ako si Bill Velasco. Sa susunod na Sabado, ilalahad din namin sa inyo ang mga lihim ng isa pang Secret Sports Story.